Hi po. So we have our devotion right now, no? A heart that cares for others. Yan. Please like it, share it, tap it, guys, no? Para mas marami pong abot ang salita ng Diyos. Hi po. Hi guys. So yan, please ay thank you po. Thank you po sa mga nag-heart me. Yan, paki-share naman po sa group chat natin. Paki-share na rin kapatid sa Blue app at paki-repost na lang po, no? Repost. Wait lang, check ko lang, no? Yan, yung mga hindi pa po nag-follow, please follow po, no? Ayan, hello po, hi po sa inyo. So I do hope that you are nasa safe kayong lugar, no? Medyo maulan po ngayon dito sa Cavite. Sobrang lakas ng ulan, merong mga baha na rin. Yan, please like it, share it, tap it guys. Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Ayan, hello po. Yan, hi. Ay, dito natin lagay. Wait lang, dito natin lagay para hindi ako mahirapan. Yan, hello po. So ayan, tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos, kapatid, no? Kaya paki-like, paki-share na po. A heart that cares for others, kapatid, napakahalaga niyan. Bilang isang mananampalataya, we are called to care for others. No? We are called na magkaroon ng puso para sa iba. Amen? Kaya paki-like, paki-share, paki-tap, kapatid. Hi po. Hi. Ayan, sige po, paki-share na lang po para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Kumusta po ba ang buhay-buhay natin? Kumusta po kayo? Yan, pakisabi na lang din ng present yung mga nandito na So a heart that cares for others, kapatid, napakahalaga 'to pakinggan at napakagandang character nito, kapatid, kasi ito po talaga at dito po talaga tayo tinatawag ng Panginoon na magkaroon ka ng puso sa iba. Amen. So a heart that cares for others. So kukuwento ko mamaya ano po ang pinanggalingan nito, bakit ito ang topic natin. Ah, amen. Ay, okey lang po Kuya RC, ingat po kayo sa work. Yan, lahat na nandito kapatid pa present naman. Ayan, paki-like, paki-share na lang din kapatid sa mga group chat natin, no? Ayan. Ayan, hello po. Hi, Ate Analea. Hi, thank you po sa pag-repost, Ate Angelica, no? Ayan, thank you po. Thank you din kay Ate Marcelina na nag-share ng live na 'to. Thank you po. Eh, kay Jason, kamusta? Thank you. Uy, kay Hennessy, thank you. Hi. Ay, hello po kay Ate Daria. Thank you po for reposting. Ay, sige po, PM po. PM nyo lang po yung mga prayer request nyo. At ako po ay nagmamarathon ng prayer request. Kaya please, paki-send po yung mga prayer request nyo. Amen.
Hey po, please like it, share it, tap it guys. Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon ngayon. And please like it, share it, tap it guys, kapatid. Lord, I pray sa father po ni Jex, Lord God, I declare na lahat ng cancer cell pinapatunaw namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. And I declare, Lord God, miracle. In Jesus' name, amen. Ay, wait lang po. Po. Ay, okay. Yan, hello po. Wow, Shin. Kamusta ba? Healed na ba yung liver mo? Salamat sa Panginoon, no? So, a heart that cares for others, kapatid. Amen. So, napakagandang topic po nito. After like 4 minutes, mag-start na tayo. Kaya please, paki-tap-tap naman, paki-share na rin. Paki-repost, kapatid, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Ayan, sige po, kapatid. Ayan, like it, share it, tap it, guys. Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Hi po. Kamusta po ba kayo? Kamusta po ang buhay-buhay? Yan. Kamusta po kayo? Yan. Thank you po. Oy, Sean. Thank you. Oy, salamat naman sa Lord Shin, no? Hallelujah. So, yan. After like mga 3 minutes, mag-start na rin tayo, please. Yan, no? Mag-start na rin po tayo. Kaya please like it, share it, tap it, guys, no? Yan. Kamusta po? Ay, hindi pa po ako pastor. Kuya lang po. Ayan, a heart that cares for others. Ayan. Konti na lang. Mag-start na tayo. 2 minutes. Mag-start na rin tayo. Ay, Mr. P. JL, no? So, paki-send na lang sa akin yung prayer request and I will personally pray for it po. Uy, may nag-rose. Uy, may nag-rose. Hindi kailangan ng rose. Thank you pa rin. Lahat po ng diamonds na yan, mapupunta po sa mga mahihirap na ministry namin, kapatid. No, i-message lang po ako ng prayer request. Hi po, ate Boss Mima. Wow. Hello po. Pero hindi pa po ako pastor, kuya lang po. Yan, sige po, tayo po muna ay saglit na manalangin. O aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat dahil binibigyan mo kami ng puso that cares for others, Lord God. Kaya Lord, I pray, Panginoon, na ikaw po ang Diyos ang kumilos sa amin at ikaw ang Diyos na tumulong sa amin. And I know, Lord God, na marami kang idadako dito na kailangan ng tulong mo. Kaya Lord, we pray na lahat po ng aming ipapanalangin o lahat man ng aming maintindihan ngayon, ito po ay base sa iyong salita, Lord God, at yung comfort na nanggagaling sa iyo ang kailangan namin. Kaya Lord, thank you po in Jesus' name. Amen and amen. Yan, paki-chat naman dyan. Present, 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 present. Energy yarn. So, yan, 10 minutes na po kasi, kaya tayo po ay mag-start na. So, a heart that cares for others, kapatid. Napakahalaga nito na character natin kasi we are called to care for others. Amen.
Kaya nga 'di ba kapatid, we are called to reflect the love of Christ. Ano ba ang ginawa ni Kristo nung nandito siya? At ang ginawa niya kapatid ay umabot siya ng mga tao. Amen? At kung titingnan natin sa New Testament kapatid, even in the four gospel, it is accounted no na si Kristo pag may nakita siyang tao, he had compassion, and when he had compassion, he is reaching out. Amen. So ano yung mga remarkable na story kapatid na inabot niya? Yung lalaking may ketong sa paanan ng bundok. Sabi, di ba, if you are willing, you can make me clean. I am willing, be healed. Di ba? Ano pa, yung babaeng dinurugo. Di ba, mahawakan ko lang ay layayan niya, gagaling na ako. O, gumaling. Si Jairus, no may anak, yung anak niya may sakit. Ano sabi niya, huwag kang matakot, maniwala ka lang at nabuhay po ang kanyang anak. At marami pang iba. Bakit? Kasi nga, si Kristo ay nagki-care for others. Amen? And He also cares for you. Amen? Kaya kapatid, dinadalangin ko po, ito si Timininay. Timininay, hindi naman tithes and offering usapan dito. Bogs. Tinatanong pa. Wala naman. Amen. Yan. Katulad yan. How to deal with them? Mute nyo na lang para hindi na lumaki yung away. Amen. So kung titingnan natin kapatid, si Jesus mismo ay He cares for others. Amen. And He cares for you. Sabi mo nga dyan, He cares for you. Amen. So ngayon kapatid, gusto ko naman makita nyo yung POV na ikaw naman ang nagbibigay ng care sa iba. Amen. So kung titingnan natin, sige po, basahin po natin yan. Philippians chapter 2 verse 3 to 4. Sige po, buklatin nyo po. Philippians chapter 2 verse 3 to 4. Pwede naman Ron, wait lang. Paano ko ba nga gagawin? Yan. Basta yung i-mute lang natin yung hindi marunong rumespeto. Ayan. So, sabi po dito, Filipos chapter 2 verse 3 to 4, basahin ko muna sa Tagalog, no. Huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Pagdating po sa NIV, kapatid, kunin natin yung NIV. NIV version, or ESV na lang, ESV. Sabi dito, do nothing from selfish or conceit, but in humility, count others more significant than yourself. Let each of you look not only on his self-interest, but also into the interest of others. Amen. So sinasabi po ng salita ng Diyos, kapatid, na wag kang gagawa ng mga bagay na pang sarili lamang. Amen. Alam mo kapatid, meron kasing mga tao na, paano Kuya Jerome yung self-care? Yung basic needs mo kapatid, walang problema dyan. Amen? Kasi basic needs mo yun eh. Pero kapatid, ang sinasabi ng Panginoon is that, huwag kang gagawa ng mga selfish acts na kung kaya mo tong iabot para sa iba, gawin mo. Kasi hindi mo to ginagawa para sa kanila, kundi para sa Diyos. Amen? Amen. Mamaya pag-uusapan natin yung excessive na tulong, no? Pag-uusapan natin yan. Pero ang gusto ko munang maintindihan mo kapatid, huwag ka sanang baguhin ng ibang tao. Kung ikaw ay natural na mapagbigay, ilagay mo lang sa tama. Amen. Pero yung maging baguhin ka nila kapatid, wag. Kasi iba po ang puso ng Diyos sa mga tao na alin, na may care sa iba. Amen. Kaya nga napakalino po sa sinabi ng salita ng Panginoon. Napakalino po sa salita ng Panginoon kapatid na do nothing from selfish ambition or conceit. Sa Tagalog kapatid, huwag kang gagawa ng anumang pangsariling layunin o pagyayabang.
sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Amen. So, alam mo kapatid, ang summary lang ng Christian living, magkaroon ka ng puso sa iba. Amen. So ngayon, tatanungin, Kuya Jerome, bakit yan yung topic mo? Ba't kaya yan? Alam mo kapatid, di ba kagabi, anong topic natin kagabi? Sige nga, kung nandito kayo, anong topic natin kagabi? Spend time with God. Di ba? Alam mo kapatid, nag-spend time ako sa Panginoon. Natulog ako, tas madaling araw kapatid, ang daming nag-chat sa akin tungkol sa mga, anong tawag dito, tungkol sa mga may mga pinagdadaanan. Hanggang kanina bago ko mag-start, hindi pa po ako nakapag-start kasi may kinounsel pa ako through chat. May mga nanghihingi ng prayer request. Alam mo kapatid, kahit ganun, imagine mo may nakausap ako 5:30 AM, naalimpungatan kasi ako eh. Nireplyan ko, yun pala, gusto ng sumuko sa buhay. Eh buti kapatid, naalimpungatan ako at nakapag-reply. Tapos yung isa naman, ina-anxiety. Buti na lang naka-reply tayo at naiintindihan natin yung sitwasyon niya. Kapatid, hindi man madami, pero if you have care for others, God will definitely use you. Amen. Lagi ko itong sinasabi, di ba napakasarap naman sa pakiramdam na ikaw mismo ay ginamit ng Diyos bilang pag-ibig niya sa iba. Amen. Kaya nga kapatid, kung ako papapiliin, okay lang na kahit wala akong kahit anong bagay. Ang mahalaga, nagamit ako ng Diyos bilang daluyan ng pagpapala niya, bilang daluyan ng pag-ibig niya. Amen. Kaya kapatid ako, lagi ko kayo ini-encourage. Kwento nyo sa akin, ipagpe-pray ko kayo. Anong prayer request nyo, ipipray ko yan. Kung kailangan nyo ng payo, babalikan ko kayo. Amen. Kasi di natin alam. Ano bang pinagdadaanan yan? Di natin alam kung ano bang kailangan gawin dyan para sa kanya. Amen. Mas lalo kapatid na baka kung suko na yan, ikaw pala ang gagamitin ng Diyos. Amen. Kaya dalangin ko kapatid, magkaroon ka ng care for others. Amen. Ngayon, sa mundo natin kapatid, talagang sobrang normal or talagang natural sa tao na mag-care sa sarili niya. Tama? Laging tinanong, ano namang meron para sa akin dyan? Ano namang mapapala ko dyan? Pero kapatid, ang puso ni Kristo ay ang lagi niyang sinasabi, paano ko may paparamdama ang pag-ibig ko sa kanya? Paano ako maglilingkod? Or how can I help? 'Di ba sabi ni Jesus sa disciple niya, if you are truly my disciple, you will become a servant. Amen. So ibig sabihin kapatid, si Lord kasi, He is giving out love because He loves you so much. And ang isang taong nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos, it meant to be flowing. Kaya nga, the living water from the heaven, amen, papunta sa iyo at papunta sa iba. Magiging daluyan at pag-agos lang ikaw at ako. Amen. Paano Kuya Jerome kung naging stagnant? Di ba ang stagnant water, nagkakaroon ng dengue, nagiging madumi. Tama ba? At hindi mapapalitan ng bago, kapatid, kung hindi mo ibibigay sa iba. Kaya nga, sobrang linaw po ng sinabi ng salita ng Diyos, mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap dahil ang isang taong nagbibigay ay pupunuin lagi ng Diyos. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah! Kaya nga kapatid, and it is not about money itself, no? Minsan kasi pag sinabing pagbibigay, pera agad, pera, hindi, no? You can give your time, you can give your effort. Kapatid, tignan mo, may mga nagpa-pray. It cost me money ba? No. It cost me time, it cost me effort, and it is good. Why? Kasi lahat ng bagay na ginawa ko para sa iba ay eventually ibabalik sa akin ng Diyos. Amen? A heart that cares for others. Kasi kapatid, ulitin ko libre lang yan. Amen? May nagtatanong nga sa akin, Kuya Jerome,
Yung pangbigas mo ba saan mo binibigay? Sabi ko, doon po sa isang bahay na tabi ng kalsada na pinapalayas na. Totoo ba? Sabi ko, opo. Hmm. Kapatid, imagine mo maging daluyan ka ng pag-ibig ng Diyos. Ulitin ko naging mabuti sa'yo si Lord, di ba? Tama ba? Sino naniniwala na naging mabuti sa kanya ang Diyos? Kung naging mabuti si Lord sa'yo, kapatid, hindi ka dapat maging madamot. Amen? Ngayon, kapatid, yan, sasagutin na natin to. Pastor, you care for others, pero paano sila tumanggap? Paano sila tumanggap? Kasi pero narinig ko yung concern mo kanina no? Paano kung hindi nila tinatanggap, di ba? Or paano kung wala pa rin silang respeto? Kaya mo yun? Amen? Kapatid, ang mahalaga, yung POV mo sa Panginoon na ibigay mo. Ngayon, kung anong gagawin nila dun sa naibigay mo, it is their accountability sa harapan ng Diyos. Amen? Hey, Pipay, accountability na nila yan. Sila na bahala dyan. Ngayon, ikaw ang mahalaga, hindi ka mabago. Na kung halimbawa, sinayang man nila yung binigay mo, hindi na yun nagmamatter. Ang nagmamatter, basta naibigay mo. Ngayon, hindi ka naman din dapat sumobra. Bakit? Kasi merong mga tao, kapatid, tanggap lang ng tanggap, pero tinuturuan mo na pala silang maging tamad. Tinuturuan mo na pala silang sa'yo umasa. Hindi. Dapat tuturuan mo pa rin sila na umasa po sa Diyos. Amen? Sa Diyos at sa Diyos lang aasa. Kaya nga kapatid, pag kami nagbibigay, hindi po namin sinasabi na galing sa amin. Galing yan kay Lord, magpasalamat ka kay Lord. Hindi po yan sa amin galing, kundi kay Jesus po yan galing. At pag kami nagbibigay kapatid, hindi po pwedeng hindi kasama yung Bible study. Hindi po pwedeng hindi kasama yung Christian character. Amen? Kaya natuturuan natin, tingnan mo kapatid, di ba naalala niyo po yung mga na-demolish? Tama ba? Sino po nakakaalala nung na-demolish? Di ba meron po tayong tinulungan na na-demolish? Di mo ngayon kapatid, siya na ngayon ang may puso sa mga tao na nasa mahirap. Namimigay sila ng ukay, nagpapakain sila ng sopas sa bata. Naturuan mo Hindi po yan sa hirap. Amen? Mahirap din to kapatid, pero bakit siya nagtatabi siya ng pera niya para daw, Kuya Jerome, inipon ko to pang sopas nila. Magluluto siya. Ngayon, pag wala siyang ang gagawin niya, magluluto siya ng pancake. Anong ibig ko sabihin kapatid? Dahil nga naranasan niya yung pag-ibig ni Lord, ibinibigay niya rin yung pag-ibig ng Diyos na natanggap niya. Kapatid, hindi lang din yan. Pupunta to sa mga bahay-bahay, nagpe-pray siya. Pupunta sila sa mga lugar na walang umaabot. Amen? Kaya kapatid, nga, tuturuan mo nga sila ngayon. Kung ayaw, di ipagpasa Diyos mo na, no? Pero wag kang magbabago. Amen? Maging matulungin ka pa rin, maging caring ka pa rin. Wag mong hayaan na maging nabaguhin ka ng tao ng isang bagay na nilaan sa'yo ng Diyos. Amen? Mukhang bakit gano'n kuya? Parang mukhang pamanhid naman. Hindi, no? Dahil kapatid, sabi po ng Panginoon, hindi liko ang Diyos para kalimutan niya ang pag-ibig na binigay mo para sa Kanya. Amen? Hindi man ibalik ng tao yung pabor, pero ibabalik ng Diyos. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya nga kapatid, as a disciple of Christ, hindi lang tayo basta naniwala, kundi tayo po ay carriers ng puso ng Diyos. Introduction pa lang to, Pipay. Sabi mo nga dyan, carriers. Amen? You are carriers of the heart of Christ. Amen? Hindi ikaw yung talagang sinabi mo lang na disciple ako ni Lord, pero ikaw yung mataray. Disciple ako ni Lord, ikaw yung nakataas yung yung kilay. Disciple ka ni Lord, nakita mo nang may nangangailangan, may sobra ka namang 5 piso, di mo maibigay. Di ba? Nagigets nyo ako? Ibig ko sabihin, if you are truly the carriers of heart of Christ, you will have a compassion just like Him. Amen? Magkakaroon ka ng compassion katulad niya. Kaya nga kapatid, ang Diyos po, hindi po siya
Hindi niya po nilalagpasan ang mga taong nangangailangan ng encounter niya. Bagkus nilalapitan pa nga niya, di ba? Amen. Nilalapitan pa ng Diyos. Kaya kapatid, sinasabi ng Diyos, maging paa at kamay ka ni Kristo. Amen? Maging paa at kamay ka ni Lord. Amen? Ngayon, kung titingnan natin kapatid, sobrang sensitive po ni Lord eh. Amen? Alam mo yung pag binasa niyo po, sino po nakabasa na ng 4 Gospel? Buksan ko lang ilaw, no? Sino po nakabasa na ng 4 Gospel? Taas nga kamay. Wait lang po ha. Yan, nakabasa ng 4 Gospel. Wow! Ang dami namang nakabasa na. Yan, yung pag nabasa niyo po yung 4 Gospel, yung Matthew, Mark, Luke, John, may kita mo dun kapatid, as you observe the whole, si Jesus lagi siyang concerned sa welfare ng tao. Ano ba yung welfare? Kabuhayan. Amen? Kabuhayan ng... Wait lang ah. Kasi nagtatanong po yung mga women's namin, no? Pwede na po ba namin dalhin yung ukay doon kila Diana at Eden? Sabi ko, oo naman. Hindi na kailangan ipaalam, di ba? Kaya di mga kapatid, sila po nag-PPM ngayon, no? Pwede na po ba kami magdala ng ukay? Partida, may ulan pa. Amen, ganun yung puso eh. Ngayon, titignan mo ha. Si Lord, concerned siya sa welfare ng isang tao lagi. Tingnan mo, yung mga Pariseo, ayaw nilang mag-minister pagdating ng Sabado o ng day of rest. Bakit? Day of rest ngayon, bawal magpagaling. Day of rest ngayon, bawal tumulong. Kapatid, hindi yun ang nakasulat, sabi ni Jesus eh. Hindi yun ang nakasulat. Kung kailangan na ng tulong ngayon, kailangan na ng tulong ngayon. Amen? Kaya nga kapatid, kung matututo ka kay Jesus, inoobserbahan niya ang tao, ano ang pwede niyang magawa para sa kanya. Kaya nga tinatanong eh, ano ang kailangan mo sa akin? Tama? Meron po nagsisigaw si Bartimaeus kapatid, bulag na Bartimaeus. Anong sabi niya? Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Pinigilan siya ng tao, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At nang lumapit si Jesus sa kanya, ano ang kailangan mo? Amen? Ang Diyos ay concerned sa welfare mo at sa welfare ko. Amen. Sabi mo nga dyan, concerned si Lord sa akin. Amen. Uy, ang bilis naman. Ang bilis, hindi pa lumalabas ha. Na-mute na agad ha. Di ba? Concerned kapatid, si Jesus. Sabi mo dyan, concerned si Lord sa akin. Kahit sabihin pa ng iba na mali daw ako, nakalagay yun sa Biblia, kapatid, na concern po ang Diyos sa'yo. Amen? Because He cares for you. Cast your anxiety on Him because He cares for you. He is concerned for you. 1 Peter 5:7. Amen? Kaya nga kapatid, kung may mga tao na nagsasabi sa'yo, merong mga tao kapatid, even in our church, no? Huwag muna tayo magpakain para makita natin kung sino yung talagang totoo. Eh kapatid, si Lord ba nagganon ba? Hindi ah. Yung 5,000, alam niya lahat naman doon, hindi totoo. Tama? Marami doon hindi totoo, pero pinakain niya pa rin. Why? Because caring can win people. Amen. Ang pagkakaroon ng care sa iba ay nakakapag-win ng tao. Amen. Kaya kapatid, kung titignan mo, kahit sabihan pa kami na, magpapakain ka ulit sila lang naman. Paano kung hindi yan kumakain sa bahay nila? Meron dito young people namin kapatid, hindi nakain sa bahay nila. Kaya pala pag tinignan ko dito, sobrang lakas kumain sa church kasi wala palang pagkain sa kanila. O, sino magkikare doon? Ikaw at ako. Tama? O ikaw nakakita ng pulubi sa labas. Sino magkikare sa kanila? Ikaw at ako. Amen?
May sabihin, may pasabi-sabi pa, baka kasi sindikato yan eh, o alam mo na palang nasa sindikato. Di wag mo bigyan ng pera, bigyan mo ng tinapay. Bigyan mo ng pagkain. Tama? Hindi mo pwedeng idahilan. Kasi ang hirap minsan, ayaw mo kasi. Amen? Pag ayaw mo talaga ng daming dahilan, pero pag gusto mo, maraming paraan. Again, kapatid, itanong mo si Lord kung anong mode. Finances ba? Tulong ba? Damit ba? Pagpe-pray mo ba? Makikinig ka ba? Amen? Ako kapatid, yung mga nasa lansangan, iba ang puso ko kasi naranasan ko kapatid na mawalan ng bahay eh. Kaya alam ko yung nasa lansangan. Meron dito mga bata nangingi ng pang ice water o gasino lang naman yan. Pero may mga bata kapatid na alam ko namang ginagamit lang ako. Sabi, kailan church? Pengi naman 5. Sabi ko, huy, mag-church ka muna, no? Bago humingi. Alam ko naman, bibigyan ka naman ng tamang discernment ng Diyos. Amen? Pero ang ibig ko sabihin, kapatid, hindi pwede na maging hardened ang puso mo kasi nga, ang puso ng Diyos laging may care sa iba. Amen? At alam nyo kapatid, based po sa study, sa mga nagsabi po ng, di ba si Kristo ipapako? Si Kristo kapatid, di ba mamimili kay Barabas ba o si Jesus? Di mo kapatid, yung mga taong yun, yung iba doon pinakahain ni Kristo. Yung iba doon nakaranas ng kagalingan sa Panginoon. Pero sila pa rin nagsabi, pakuin, 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 pakuin. Pero still, minahal pa rin sila ng Diyos. At kahit ang mga nanakit sa kanyang mga Romano, anong sabi ni Kristo? Huwag mong i-account sa kanila to dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At na-impart po kanino? Kay Stephen. Babatuhin na siya, Lord, do not account this from them because they do not know what they are doing. Amen. Kapatid, kung kaya ni Kristo, kaya mo. Sabi mo nga, kaya ko. Amen. Kasi if you are truly a follower of Christ or a disciple of Christ, hahayaan mong baguhin ng Diyos ang puso mo. Amen. Ako kapatid, wala rin naman akong puso dati sa mahirap. Unless otherwise, nang naging mahirap din ako. Naranasan kong walang kain, naranasan kong walang tirahan, naranasan kong walang mabunot kapatid. Pero nung tinulungan ako ng Diyos, sabi ko sa Panginoon, tutulungan ko rin. Tutulong ako sa iba katulad ng pagtulong ng Diyos sa akin. Amen. May nagtanong nga sa akin sabi niya, isang pastora po, sabi niya, Jerome, bakit namimigay ka ng bigas? Sabi ko, nung nagkasakit yung tatay ko, wala kaming makain. Yung churchmate, actually hindi pa churchmate nag-church dito sa Kalayaan. Nagbigay siya ng bigas na may sardinas. At yun yung inulam namin ng tatay ko. Sabi ko, kaya ngayong okay na ako, gamitin naman ako ng Diyos sa iba. Amen. Naging mabuti si Lord sa akin Naging mabuti ba si Lord sa'yo? Gawin mo yung bagay na ginawa ng Diyos sa'yo para sa iba. Amen. Ngayon, paano ka naman magkakaroon ng caring heart? Amen. First point, a caring heart reflects the compassion of Jesus. Sige mo, pakitype. A caring heart reflects the compassion of Jesus. Tingnan mo Matthew chapter 9 verse 36. Sabi dito, when he saw the crowd, he had compassion of them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. Kapatid, sabi po ng Bible, nang makita niya ang marami, nagkaroon siya ng kahabagan sa puso dahil nakita niya na sila ay harassed at sila ay walang tulong, para bang tupa na walang pastol. Kapatid,
nang makita ka ng Diyos at natagpuan ka niya, nahabag siya sa'yo. Amen. Minsan kasi pakiramdam natin, 'di ba, yung mga nag-backslide, yung mga wala sa Panginoon, pakiramdam natin 'pag nakita tayo ni Lord paparusahan tayo, eh, tama ba? Sino po gano'n yung feeling niya? Pakiramdam niya galit sa kanya si Lord, pakiramdam niya hindi natutuwa si Lord kasi malayo siya. Kapatid, hindi. Ang katotohanan, He saw you with a compassionate eyes. Amen. Ang mata niya na pagtingin sa'yo, kapatid, laging nahahabag. Kaya nga anong sabi niya? Para kang tupad na walang pastol. Kailangan ng may mag-aalaga sa'yo at sa akin. At si Kristo yun. Amen. He cares for you. Kaya nga kapatid, makita mo, dahil ang Diyos, He cares for you, you must be caring for others. Hindi na po questionable dapat sa'yo ang pagtulong. Hindi na dapat questionable sa'yo ang pag-aabot sa iba. Wala ka mang ma-receive na tulong mula sa iba, pero meron ka namang na-receive mula sa Diyos. Amen. Ako kapatid, sa totoo lang, satisfied na ako sa Panginoon. Eh. Amen. Satisfied na ako kay Lord. Kaya nga wala akong ibang ginagawa talaga kapatid, kundi lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, paano mo ako gagamitin? Amen. Kasi kapatid, ulitin ko wala pong ibang makakatulong sa'yo kundi si Lord. At pag nakita mo na yung pagtulong ni Lord, hindi na questionable sa'yo ang pagtulong sa iba. Amen. Kaya nga kapatid, maging kind ka dun sa mga taong may pinagdadaanan. Pwede ko bang mag-comment dyan ng smile? Sige kapatid. Imagine mo sa isang smile mo lang, meron palang bigat na problema, pero nginitian mo. Oh, amen. Kaya pwede ko ba kayong hamunin? Wag na like. Di ba minsan pag nilalike mo lang, wag. Pwede bang smile? Kahit kulang yung ngipin mo. Amen. Kasi hindi mo alam na meron palang may pinagdadaanan na tao. Amen. O, hindi porket success kapatid, hindi mo nakakausapin. Ugali ng Pilipino, pag success, wag na dyan, wag na yun, nagbago na yun, wag na tayo dyan. Ako, hindi po lahat ng successful. Di ba? Eh, masaya sila. Sa mga may galit, tingnan mo kapatid, minsan madali tayo maghusga sa galit. Tama? Di ba yung paggalit, husgahan mo na, sama ugali niyan. Eh, hindi mo alam kapatid. May wounded heart yan eh. Amen? May wounded heart yan, kaya pakinggan mo saan nang gagaling. Amen? Alam mo kapatid, ang tao, hindi naman kailangan ng advice mo. Amen? Minsan ang tao, kailangan lang ng companionship. Ano po yung companionship? Kailangan lang nila ng makakasama at makikinig. Kaya nga kapatid, I always ask to the Lord, Lord, eto ba mag-comment ba ako o hindi? Ngayon minsan kapatid, may mga lalapit sa'yo na talaga namang sila ang mali, tama? Huwag mo munang sermonan, kayo kasi dangiinit nyo. Kasi ganyan ka kani, kasi ganyan, kaya ka ganyan, kasi ganito ganong ginawa ka kami, di ka nakikinig kapatid, di nila kailangan yan. Alam nilang nagkamali sila kapatid, at hindi mo na kailangan idikdik o hindi mo na kailangan pang ipamuka na nagkamali sila. Ang kailangan nila, kaibigan nila na kahit nagkamali sila, iintindihin pero hindi ko konsintihin. Amen? Pakita mo lang yung caring. Amen? Ako kapatid, tatay ko, kaaway ko nga eh. Kasi nga magkaiba kami ng religion. Pero nung naintindihan ko na kailangan ko palang ipadama pag-ibig ng Diyos sa Kanya kahit ano mangyari. Anong sabi niya sa akin? Nararamdaman ko pag-ibig ng Diyos sa sinasamahan mong simbahan. Nawin ko ngayon. Bakit? Because pinakita ko yung care ko sa iba. At kung iisipin mo kapatid na mahal ka ni Lord,
At kung iisipin mo kapatid na ikaw ay disipulo ni Kristo at ang dami mo nang alam sa Bible, dapat nakikita to sa bunga mo. Amen. Dami mong alam, wala ka namang care sa iba. Kaya nga kapatid, pag pastor, hindi po sa dami ng alam. Ang pastor may puso sa iba. Pastoral heart. Amen. Minsan kasi meron nga dyan na nagsasabi dyan, no? Sabi niya, pastor ka ba? Nag-aral ka ba ng theology? Nag-aral ka ba ng ganito? Hindi po ako nag-aral. Hindi po ako nag-aral. Hindi nga ako pumasok ng Bible school eh. Pero, nire-reflect ko yung puso ni Kristo. Amen. Kuya lang po, hindi pa po ako pastor. Kuya lang. Amen. Ang galit kapatid, valid emotion. Pero sabi po ng Bible, huwag kang magkasala sa iyong galit. Amen. Kaya kapatid, again, puso pa rin sa iba. Amen. Kaya kapatid, maintindihan mo na magkaroon ka ng puso na nagmumula sa Panginoon. Amen. Ngayon, ulitin ko maraming misconception, maraming misinterpretation ng pag sinabing a heart that cares for others. Ang naisip kagad nila, kaching-kaching, pera lang yan. Hindi, no? Ulitin ko kapatid may nag-accuse kasi sa akin dito, for the money ka lang pala. Hindi, no? Kapatid, you can help or care for others even hindi po pagdating sa pera. Amen? Sa paanong paraan? You can pray for people. Kapatid, kung titingnan yung inbox ko from Blue Up hanggang dito sa TikTok, puro prayer request. Amen? Nung nagbigay ba kayo ng prayer request, may hiningi ba ako sa inyong bayad? Matanong ko sa inyo. Sabi ko ba, kada isang prayer request, 5 piso. Meron ba? Wala. Libre yun eh. Amen? At ang mahalaga kasi sa akin kapatid, na ipag-pray kita, si Lord na bahala sa akin. Amen? Ano pa? Encourage someone who feels discouraged. Kapatid, hindi talaga kaya ng lahat ang manalangin para sa sarili nila. Kaya nga merong Jesus na lumapit sa tao. Kaya nga lagi ako nag-i-encourage na send your prayer request at i-encourage kita. Amen? Hindi kasi lahat kaya. Amen po ba? Kaya kapatid, if someone is discouraged, be an encouragement. Amen? Ang mahalaga kapatid, you are being an encourager. Hindi kapatid, sasagutin ko lang to si Madam I don't know, Madam ka ba? Yeah. Hey, it's Rio. Kapatid, sabi po ng Bible, para mas maintindihan mo sabi po ng Bible, ang mga nanghihina ay palakasin mo sa pananalangin. Ipag-pray mo, carry each other's burden. Darating ang pagkakataon kapatid na kahit gustong-gusto mong mag-pray, hindi mo kayang mag-pray. Kasi down yung puso mo, down yung physical body mo, discouraged ka. Ang dami mong pinagdadaanan. Hindi mo kayang mag-pray. Darating yun. Hindi pwedeng hindi. Bakit? Nasa flesh ka Kaya nga ang sabi ni Pablo, be in each other. Carry each other's burden. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon malakas ka. At ang sabi ng Psalms kapatid, even the strong young lion got weary. Kahit kaming mga leader, kahit ikaw na pinakamalakas, hindi mo minsan kaya. Kaya nga mahalaga po ang fellowship. Mahalaga po ang brothers and sisters in Christ that they can lift you up in prayer. Hindi po katamaran yun. Amen?
Kapatid, si Job, tignan mo si Job kapatid, sige, let's talk about Job. Amen? Si Job, he prayed. Amen? May companion din siya. Kaso ang problema, ang companion niya, discouraged din. Kaya nga anong sabi ni Lord nung kinatagpo niya na si Job? Yung mga kaibigan mo, sila rin mali. Kapatid, God brings you companion. Kasi kapatid, yun po ang church nagpapalakasan. Amen? Hindi, ulitin ko iba po kasi yung tamad sa nangihina. Yung tamad kapatid, yung ayaw mag-pray. Pero yung nangihina kapatid, yun ang aabutin. Amen? Kasi kapatid, ako kahit ipag-pray ko yung tamad, kung hindi niya hanapin si Lord, wala rin mangyayari. Pero yung nangihina na kailangan ng Diyos, yun ang pinaaabot ni Lord. O tingnan mo kapatid, bakit in the New Testament time, babaeng dinurugo, yung ano, yung paralyzed sa Bethesda, sabi niya, walang naglalagay sa akin doon sa pool. Kaya hindi po ako gumagaling. Wala pong kayang magdala sa akin. Pag bumula po yung pool, walang dala. Ano sabi ni Jesus? Ngayon din pagagalingin kita. Paano yung widow na namatayan? Anong sabi ni Lord sa kanya? Huwag kang umiyak. Maniwala ka lang. Anong ibig ko sabihin? Iba po yung tamad sa nangangailangan ng panalangin. Amen? Ngayon, kung ipipilit mo pa rin yan, kapatid, nasa sayo na yan. Basta ako, kapatid, hindi po ako mananawang mag-pray para sa iba. At kung magpe-pray ako sa iba, tuturuan ko rin silang mag-pray. Amen? Pero hindi pwedeng i-insist na hindi ko ipagpe-pray yung iba kasi katamaran yun. Hindi rin naman tama yun. Kasi ang sabi nga ng Bible, carry each other's burden. Amen? Ngayon, baka naman ako yung tinatamad kaya ayaw kong humingi ng prayer request. Amen? Kasi ako, naniniwala po ako na ang lahat ng Kristiyano at ang lahat ng mananampalataya ni Kristo ay always accountable sa kanyang kapatid sa Panginoon na ipag-pray siya. Amen? At yun po ang tinuturo sa church namin. Ipag-pray mo yung kapatid. Ipag-pray mo yan kahit hindi niya alam. Di mo kapatid yung pastora namin sa daughter church kapatid, ang pampangalan niya po, Pastora Rachel. Nung nakita niya yung e-bike ko, sabi niya, "Uy Jerome, alam mo ba, pinagpe-pray kitang magkaroon ka ng e-bike kasi naaawa ako sa'yo na lagi kang naglalakad, lagi kang nagko-commute, tapos pag may kukunin ka, hihiram ka." Sabi ko sa Lord, ibigay mo Lord sa kanya yung e-bike. At nandito na nga, congrats! Tingnan mo kapatid, hindi ko alam na pinagpe-pray niya ako. Pero dahil pinag-pray niya ako, may pabor ang Diyos sa akin. Amen? Di ba? Di ba? Sige na kapatid. Babush! Andito lang yan para makipag-argue Di ba? Bye-bye. Saan ka man patungo, pasensya ka na. Alam na namin yan Bye. Yan, isa pa na mute. Bye. Yan tuloy, binigyan nyo pa kami ng kaligayahan. Kayo talaga. So anyway, naiintindihan nyo ba kapatid? Kaya kapatid, tignan mo, parang ang ganit. Pag mga ganyan yung religious person, aroy, ayaw tumulong sa iba, gusto siya lang. Hindi ganun kapatid. Again, in the kingdom of God, kapatid, ang economy po ng Diyos, it is always giving. Amen?
laging nagbibigay. Kaya sabi mo nga dyan, walang madamot na Kristiyano. Sige nga kapatid, again, hindi po ulit to again sa pera ha. Walang madamot sa atensyon, walang madamot sa prayer, walang madamot sa pakikinig, walang madamot sa pakikipag-fellowship. Ang Diyos ay laging nagbibigay at dahil doon gusto niyang turuan ang kanyang mga anak na nagbibigay din. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, na-encourage ka na ba? Amen? Huwag na natin pinag-iintindi ang mga ganyan kasi nga, ano lang yan, nakakaputi ng buhok ba? Hayaan na natin sila muna. May pagkakataon ng Diyos sa kanila para katagpuin sila ng Panginoon. Pero as long as hardened ang life nila o ang heart nila kapatid, walang magagawa. Para bang si Pharaoh, hardened ang puso. Kahit 10 beses nang merong plague, hardened pa din. Hindi ko na alam anong gagawin. Amen. So kaya ngayon kapatid, paano ngayon? Again, balik tayo sa practical application, no? Libreng manalangin para sa iba, libreng mag-encourage ng iba, libreng dumalaw sa mga taong hindi mo alam kung ano nangyayari, at libre po maging present. Wala yun, it will not cost you money. Amen? Kaya nga kapatid kami, meron kaming tinatawag na visitation. Amen. Meron kaming, nakita nyo naman kapatid, pinost ko dyan, di ba? Pumupunta kami sa bahay-bahay. Imagine mo yung isang, nakita nyo po ba yun kapatid, yung nasa tabing daanan lang? Yung baby doon, namumula pa. Tapos, nakibalita ako dito sa mga nanay. Kuya Jerome, simula nung pinag-pray mo na bawasan yung rashes. Wow! Nag-pray ka lang. Kumilo si Lord. Amen. Kaya nga sabi ko, nako, naniniwala ko may gagawin po ang Diyos. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, magkaroon ka ng isang buhay na laging umaabot sa iba kasi mahal yan ni Lord eh. Amen. Again, it will not cost you money. Pag nag-pray ka sa iba, nag-encourage ka ng iba, dinalaw mong iba, at naging present ka para sa iba. Amen? Handa mo bang gawin yon? Sabi mo nga, handa ako kuya. Amen? Kasi pangatlo, bakit kailangan handa ka gawin yan? Kasi ang caring heart is demonstrated through action. Sige, pakitake na lang dyan. Ang caring heart is demonstrated through action. Amen? Ipinapakita sa action. Ano pong sinabi ng James chapter 2? Ito yung pinaka-famous kapatid eh, na ginagamit ng iba. Ano po sabi ng James chapter 2 verse 15 to 17 kapatid? Yan. Sige, faith, love, hope. Mamaya, sasagutin natin yan. Ito mo sabi ng Santiago chapter 2 verse 15 to 17, halimbawa, may isang kapatid na walang masuot at walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kapatid, hanggang dun lang kasi sila sa 17. Yung mga nagsasabi na ang salvation daw ng Panginoon ay through works, hanggang doon lang sila. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Hindi po yan ang tinutukoy ng salita ng Diyos. Ang tinutukoy po ng salita ng Diyos dyan, ang isang pananampalatayang iniligtas ng Diyos ay merong care sa iba. Ipinapakita kanilang faith na meron silang action na nagmumula sa Panginoon. Alin? Kung merong isang taong walang maisuot, bigyan mo ng masuot. Kaya ang dami naming ukay. Amen. Kung merong walang makain, bigyan mo ng makain. Kaya meron tayong bigas project. Amen. Kasi kung sasabihin mo lang na patnubayan ka nawa ni Lord. Kapatid, alam mo naman yan sa puso mo kung may kakayahan ka o hindi eh. Di ba? Tama? Ngayon, kung wala kang kakayahan, hindi ka dapat ma-pressure kasi ang Diyos naman, hindi naman nang pe-pressure eh. Amen ba?
Kung hindi mo talaga kaya ngayon, okay na yung ipanalangin mo siya. Ngayon, kung meron kang kakayahan at ibinigay mo, kapatid, naniniwala ko, Diyos ang magbabalik sa'yo. Amen ba? Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon, kung talagang may faith ka kay Jesus, amen? Kung meron kang faith kay Jesus, si Lord mismo ang iyong pinaglilingkuran at ang Diyos mismo ang magpapala sa'yo. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko po sa inyo, no? Ang faith cannot, hindi man merely words lang. Ang love mo sa iba, hindi lang feelings lang. Ang biblical love and biblical faith, kapatid, ay katulad ng ginawa ni Jesus. Ano? Nagpakain siya, hinawakan niya ang leper, kinomfort niya yung grieving, pinagaling niya ang may sakit, winelcome niya ang mga bata, at naglingkod siya sa mga disciples. Ganun po ang faith na meron kay Jesus. Ipinapakita. Kaya nga kapatid, kung titingnan niyo po, ito po yung technicality ng ministry namin. Pinakain ng mahirap o nagpapakain kami ng mahirap. Hinawakan ng leper, kapatid, kahit sino pa. Kahit sino pa yan, kapatid. Kung may sakit yan, ipagpe-pray namin yan. He comforted the grieving. O, di ba nung nakaraan, nagpunta tayo ng funeral service, nag-service tayo, pinag-pray natin sila. He healed the sick. O, katulad din yan. Yung mga may sakit, kapatid, laging welcome dito. Meron po kami dito tawag na Sunday Worship of Healing and Miracle. Lahat ng may sakit tumayo at ipagpe-pray namin. We welcome the children's. O meron kaming Sunday school dito. At He served His disciple. Nagiging servant ka para sa iba. Because the heart of Christ cares for other. Therefore, if you have faith in Christ, you must have care for other. Amen? Kahit na maliit yan, kapatid, hindi po maliit yan sa Diyos. Malaki na yan. Amen? Ulitin ko, katulad ng nangyari po kaninang madaling araw. Nag-reply ako, sabi ko, ate, wag mong sukuan yung buhay na binigay sa'yo ng Diyos. Anong sabi niya? Gumaan po yung pakiramdam ko. Gusto ko na sana, pero buti na lang nag-reply ka, kuya. Amen. Simple lang naman eh. Sabi ko, ipipray kita, ate. Ano ba yan? Kamusta ka ba? Ano ba ang ano mo? Oh, nakinig lang ako. Sabi ko, ipipray natin na mabago yung sitwasyon mo. Oh, imagine mo, dahil lang doon, may natulungan ka? Mahirap ba yun madali? Tanong ko sa'yo, mahirap yun madali? Hindi yun mahirap. Mahirap lang yan pag ayaw mo. Diba, mahirap lang yan, kapatid, pag selfish ka. Mahirap lang yan, kapatid, pag ayaw mong umabot sa kanila. Amen? O, yun nagtanong kanina. Fourth point natin, ha? A caring heart points people to Jesus. Amen? Sabi mo nga dyan, fourth point. A caring heart points people to Jesus. Tingnan mo, ha? Galatians chapter 6 verse 2, yung nagsasabi na ano daw, tamad daw yun, yung nagpe-pray para sa iba, tinuturuan maging tamad. Ito pong sabi, Galatians chapter 6 verse 2, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. The law of Christ itself, kapatid, it says, carry each other's burden. Dalawa po, sinama rin ng Panginoon ang utos ng Diyos. Love your God with all your heart, with all your mind, and with all your might. And second, love your God. I love others as you love yourself. Tama? Hindi pwedeng hindi magkasama yan. Amen? Hindi pwedeng hindi magkasama. If you truly love God, you will love His people. And how can you love His people if you love God? Kaya maraming tao, kapatid, na napapagod umibig kasi iniibig niya ang isang tao base sa kanyang kakayahan, hindi base sa Panginoon. Amen? Pag sa Diyos nang galing ang pag-ibig at ibinigay mo sa iba, you will not grow weary. Hindi ka mapapagod umibig. Hindi ka magsasawang umibig. Bakit? Kasi nga, kay Kristo galing ang pag-ibig na iyan. Amen? Kung ang source mo ay living water, ano mangyayari? It will naturally flowing from you going to others. Eh kung ayaw mo, kapatid, gagamit din ng iba ang Diyos. Amen?
Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki sa Panginoon. Ayoko muna, Lord, hindi muna ako. Eh di wag. Mas maganda naman na maging daluyan ka ng pagpapala, kapatid. Kasi, pag ikaw ang naging daluyan ng pagpapala, alam mo bakit mas masarap yon? Nag-uumapaw eh, hindi na kasya sa'yo. Kaya ibigay mo na sa iba. Amen? And we cannot outgive God, kapatid. Pag ang Diyos ay nagbigay ka, kapatid, nagbigay ka sa Panginoon, you cannot outgive God. Magbibigay pa siya ng mas marami. Kaya naniniwala ako, kapatid, binigyan ako ng Lord ng e-bike. Hindi dahil nagpe-pray ako o kaya hindi kundi dahil reward yon kasi nagbigay ako sa iba. At hindi na po questionable sa akin yung giving. I cannot outgive God. Amen. I cannot. Kaya kung mas malaki ang ibibigay ko ngayon, mas malaki ang ibabalik ng Diyos. Amen. Ngayon, may nagtanong, paano po pag lagi na lang natitake for granted? Doon na po papasok yung wisdom. Amen. Kapatid, hindi po lahat ng pagbibigay ay tama. Meron kasing pagbibigay, kapatid, na konsinte. Alam niyo yung konsinte? Hindi mo tinuruang magtrabaho pero bigay ka pa rin ng bigay. Sabi po ng Bible, pag tamad, huwag mong pakainin. Naging harsh ka ba sa kanya? Hindi. Tinuruan mo siya, tama. Anong ibinigay mo? Pagtutuwid ng Diyos. Sabi po ng Bible, kapatid, true love rebukes is always better than secret love. Itama mo. Amen. Magtrabaho ka. Huwag kang umasa sa akin. Kay Lord ka umasa. Kahit ba anong pang guilt trip niya, kawawa naman ako. Hindi ang kawawa. Mas kawawa yan, kapatid, kung tinuruan mo siyang maging tamad. Rebuke is better than secret love. Nasa Proverbs po yun. Proverbs 27:5. Rebuke is better than secret love. No? Itama mo siya. Matitake for granted ka, kapatid, pag hinayaan mo lang. Amen? Oh, yan, Mia. Diba, syempre may diferensya na. Oh, yun ang kailangan ng atmosphere. Pero, kahit may diferensya yun, kapatid, pwede mo yung turuan kasi marami po ako dito. Katulad yan, meron po akong inaalagaan, kapatid. Hindi man sa bahay, kapatid, pero inaalagaan ko sa giving. Ang pangalan po, Kuya Pahi. Siya po ay mentally ill, kapatid, at wala na siyang ibang pamilya, kundi lagi lang siya nakikitulog sa Alpha Mart. Ngayon, di nangangalakal siya, no? Ngalakal para may pangkain. Ngayon, binigyan ko siya money. Tapos nahuli ko, nagiinom. May mental illa. Sabi ko, Kuya Payi, binigyan kita ng pera, hindi para mag-inom. Pangkain mo. Hindi na kita bibigyan ng pera. Sabi ko, pagkain na lang bibigay ko sa'yo. Sorry po, brother. Sorry po. Sorry po, kuya. Sorry po. Oh. Ngayon, hindi ko na siya nakikitang nagiinom. Amen. So, ulitin ko, kapatid. Ngayon, ito pa, isa pa. Gusto ko po rin maintindihan nyo, you cannot give what you don't have. Amen. Ang limitasyon ng giving mo, kapatid, ay yung mga bagay na binigay sa'yo ng Diyos. Amen. Amen po ba? You cannot give what you don't have. Ngayon, kung hindi mo kaya, kapatid, pwedeng madaan sa pakiusapan. Pwedeng madaan na kausapin mo yan. Amen. Again, ikaw rin na pa rin naman ang masusunod kasi ikaw ang magbibigay. Hindi po masusunod yung bibigyan mo. Amen. Ako, tinuruan lang din ako ng wisdom ng Panginoon eh. Sabi, ikaw Jerome, ano yan? Hayaan mo na lang yan ng ganyan? O kaya sabi ko, hindi pwedeng tulog-tulog, magtrabaho. O, natutong dumiskarte. Amen. You cannot give what you don't have. Amen. Kaya nga, you will ask always the Lord. Amen. Anong verse yung pagmamahal galing kay Lord kaya hindi ka mapapagod? Basahin mo yung 4 gospel, kapatid. Hindi mo kailangan ng specific verse, kapatid. Kailangan mo relationship sa Diyos.
Araw-araw, basahin mo yan kapatid. For gospel, kahit ano pa dyan sa word of God. Hindi ka mapapagod umibig. Alam mo, ulitin ko ha. Napapagod kang umibig kasi ang binibigay mong pag-ibig, yung human love mo. Eh ano bang sabi ng Bible? We love because He first loved us. Nagmamahal tayo kasi minahal tayo una ng Diyos. O, di go back to the first love. Kaya hindi ka mapagod. Amen? Dahil ang pag-ibig ng Diyos, kapatid, pag binasa niyo po sa 1 Corinthians chapter 13, maintindihin, pero nagtutuwid. Amen? Nagsasacrifice, pero hindi naiinggit. Amen? Kaya kapatid, magbasa po Bible. Pero again, caring heart points people to Christ. Lagi mo siyang dadalhin. Kaya nga ulitin ko kami, pag tumulong kami, hindi pwedeng hindi kasama yung gospel. Ate, fourth point na ako, ate. Amen? A caring heart points people to Christ. Kaya nga kapatid, pag may nahihingi ng payo sa akin, hindi ako ano ng payo na tungkol lang sa akin. No? Uy, sabi ni Dr. Love, ganito. Hindi ako doon galing, no? Sabi, narinig ko kay Malupiton, ganito daw. Hindi po, kapatid. Laging saan? Lagi pong kay Kristo. Si Lord lang po ang magaling. Hindi po ako kay Lord lang din po to galing. Amen. Ipo-point mo siya kay Christ. Hindi mo siya ipo-point dun sa kung kani-kanino. Kaya nga, kung ikaw ay tumutulong kay Lord itong tulong. Amen. Ngayon kapatid, sa totoo lang, kung titignan natin yung principle na kung ano ang tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Those people who cares for others, amen, will harvest the care na kanyang tinanim. Kaya nga kung titignan mo kapatid, those people who cares for others are those people who are harvesting answered prayer. Amen. Mas okay na kapatid na ikaw ang nagbigay kaysa naman na ikaw ang laging tinutulungan. Tama, mali. Mas okay na ikaw na ang tumutulong kaysa naman ikaw ang tinutulungan. Amen. Tingnan mo, maiinggit ka dun sa maraming tumutulong eh. Hindi mo ba alam yung sitwasyon, kunyari, na-stroke o mapalad ka, hindi ka na-stroke. Wala ka mang tulong na natanggap, pero di ka naman na-stroke. Minsan maiinggit ka dun sa bakit sila may mga ayuda, ako wala. O, mas gusto mo ba yun na nauubusan ka ng bigas para makatanggap ka ng tulong o meron ka ng bigas on your own? Amen. Yun nga yung sabi ko, may tinulungan tayong bigas, kapatid. Na-stroke siya, sabi niya, buti pa siya na, bigyan na na-stroke. Sabi ko, huy, pakisabi mo nga sa kanya, ma-stroke muna siya, bigyan ko siya bigas. Kasi minsan tinitignan mo lang yung na-receive ng iba. Hindi mo tinitignan yung kalagayan nila. Eh, dandami, tingnan mo, dandaming galit sa 4-piece. Bagamat may corruption dyan sa 4-piece, kapatid. Pero, hindi ko nagugusto yung mag 4-piece, no? Mas gusto ko, kay Lord ang galing ng mga pagpapala ko. Hindi ko man nakuha sa gobyerno, nakuha ko naman kay Lord. Amen? Eh kapatid, paano ba maging qualified sa 4-piece? Para maintindihan nyo, dapat hindi ka capable. Pangalawa, dapat may mga anak kang nag-aaral. O, tapos magko-community service ka pa. Tapos ganyan, ang dami pa talaga, sobrang daming requirement na para bang kawawang-kawawa ka naman. Eh gusto mo ba yun? Mukha kang kawawa? Eh matanong kita, gusto mo ba yun? Eh ako kapatid, ayokong ganun. Hindi ko tinatanggap na mukha akong kawawa. Ang gusto ko, mukha akong pagpapala at totoong pagpapala. Amen. Kaya kapatid, di ba, kaysa naisin mo yung makukuha mo na, ay ganito, kay Lord na lang tayo humingi. Kay Lord pa wala pang ano, hindi pa ipapamukha ng mga politiko, hindi pa ipapamukha ng mga tumulong sa iyo. Oh, dahil sa akin may purpose ka. Dahil sa akin sa inyo na 'yan. Ang gusto ko yung tulong mula sa Panginoon. Amen.
Hayaan na natin sa gobyerno yan, kapatid. Kung yung ibang porpis mayayaman, hayaan na natin sa gobyerno yan. Pero tayo, kapatid, maging sapat tayo sa Panginoon. Amen. Kasi pag tingin ka ng tingin sa kapitbahay mo, kapatid, paano naman yung pagpapala na binigay sa'yo ni Lord? Kaya nga hirap ang tao tumulong sa iba kasi mas tinitignan niya na, ay, mahirap kasi ako. Kapatid, ulitin ko ha. Pakita ko na lang. Pakita ko na lang sa inyo. Nandito sila eh. Ayan po. Ito po. Ito po naka-orange, yung na-demolish. Ito po, may anak na dalawang may special needs. Ito po, ay hindi ko alam to kung ano tong pinag-go. Pero nandito po sila para mamigay ng ukay. O, di ba? ukay. O, di ba? Kapatid, tingnan mo. Oh, hindi na nakikita na sila yung kailangan tulungan. Amen. Alam na nila yun na ganun ako eh. Ini-illustrate ko kasi sila lagi. Pero di ba? Oh. Di ba? So, kung titignan mo kapatid, yan hindi kasali sa 4-piece. Oh, alam ko naman, El Shala, yung point mo kapatid. Alam ko na yan. Pero hayaan na natin sila. Amen. Pero tingnan mo kapatid, they are being blessed by God alone. Kaya naghihintay nila yung isa eh. Yung isa po yung leader nila. Stroke patient, miracle lang ng Lord. Kaya nawala yung stroke. Pero ngayon may puso po sa na-stroke. May inaabot po, dalawang na-stroke. 3 na pala ang naabot na stroke. Mabuti si Lord eh. Amen? Amen po ba? Kaya kapatid, mas nakikita mo pagpapala ng Diyos, mas makikita mo na meron ka palang kakayahan na mag-care sa iba. Amen? Hindi yan iuutos ni Lord, kapatid, sa Bible kung hindi ka niya tutulungan. Amen? Nag-agree ba kayo doon? Hindi yan sasabihin ni Lord na gawin mo kung walang empowerment. Ngayon, kapatid, nananatili kasi yung mga, gusto po magpadala ng ukay-ukay dito, just message me, no? So, isa po yan sa ministry namin. Nagkaroon na nga ukay-ukay ministry, bigas giving ministry, Bible giving ministry. Yan yung mga ministry namin. So, ayun, no? Yan, pagbigay nila yan. Magba-Bible study sila. Ganun kasi. Yun po ang ministry sa mahirap. Hindi one time. Tuloy-tuloy. Amen? Kaya, kung titignan natin kapatid, in our conclusion, ang tao kasi, sa totoo lang, pwede niyang makalimutan yung mga preaching. Halimbawa ito, ako sa inyo. Pwede niyang malimutan tong mga preaching. Pero yung pag-ibig na binigay mo, hindi na nila malilimutan yan. Amen? Kaya nga gusto ko magkaroon ng impact sa buhay niyo, hindi impacto. Impact na minsan man na makasalamuhan kita dito sa online, na ipag-pray kita para hindi mo naman ako malimutan. Amen? Na minsan na ako nakinig sa'yo, minsan na akong nag-pray sa'yo. Amen? At naranasan mo yung pag-ibig na yun. Amen? At nawa, dahil naranasan mo yung pag-ibig na yun, ikaw naman din ang mag-pray sa iba. Amen? Kasi kapatid, sa totoo lang, ang dami ko ng answered prayer dito. Amen? Tama ba sa mga nakikinig dyan? Ang dami na. Merong mga gumaling, merong mga miracle in a relationship, merong mga deliverance, merong mga may anxiety pero nawala ang anxiety. Sa Lord lahat yan. Amen? Pero hindi mo na makakalimutan yung pag-ibig na naranasan mo sa isang kapatid. Kasi nga, it will always last forever, lalo na kung sa Panginoon. Amen? Kaya nga pwede ba natin dito tayo mag-end? 1 John chapter 3 verse 18. Sige nga po. Amen? I-type mo nga dyan, 1 John chapter 3 verse 18. Ano pong sabi dito? Let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Huwag kang magmahal sa salita
at sa pakikipag-usap lang, kung hindi ikaw ay magmahal sa gawa at sa katotohanan. Amen. A heart that cares for others. Amen. Kaya ako, kapatid, sa totoo lang, halimbawa, kinakausap ako ng Lord na kailangan tulungan. Hindi man finances, pero pera. Pero pagkain. Amen. Meron dito, kapatid, yung isang young people namin na nagsa-sidecar. Sabi ko, gutom ka ba? Hindi ako gutom. Ganun yung sila dito. Sabi ko, kain tayo. Oh, kumain kami doon sa karinderya. Magkano lang yun? 40 pesos. Oh, imagine mo, napakain mo yun. 1 John chapter 3 verse 18. 1 John chapter 3 verse 18. Let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Amen. Kaya kapatid, I will pray for you no, na gamitin ka ni Lord, pero dapat nais mo. Amen. Pwede bang magtaas ng kamay? Pwede bang magsabi na nais ko po yung mga tao na gusto niyang maging daluyan siya ng pagpapala ng Diyos. Sige kapatid, sabi mo, nais ko po. Amen. At gamitin ka nawa ng Diyos. Amen ba? Sige po kapatid, sa mga kapatid ko, sabi mo, nais ko po kuya. Yan, thank you Lord, ang dami pong may nais, no? Sige po, tayo po ay manalangin. No, aming Diyos na dakila at banal, nais po namin na kami po ay gamitin mo bilang carriers of your heart, Lord. Kaya Panginoon, sa lahat ng aking mga kapatid, maturuan mo kami na hindi kami umibig sa pananalita lamang o sa usap lamang, kundi sa mga gawa namin at sa care namin para sa iba. Kaya Lord, I pray and declare that you will bless them, bless the work of their hands. And I declare, Lord God, that you will move upon our needs and upon our community, Panginoon. I pray sa lahat ng mga prayer request ng aking kapatid, it will be an answered prayer according to your will. Sa lahat ng aking kapatid na nangangailangan ng healing, there will be healing in Jesus' name. Sa aking mga kapatid na meron kakulangan financially, may mga utang, Lord God, I declare, bayaran mo sa pangalan ni Jesus. At itong seed of prayer na meron kami ngayon, ito po ay itinatanim namin sa bawat isa at ito po ay lalago. Because you are the God who can make us grow, Lord God. Kaya Lord, sa iyo lang namin pinagkakatiwala ito at naniniwala po ako na ikaw po ay kikilos sa amin. In Jesus' name, amen and amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Kaya sabihin mo dyan, kapatid, mahal ka ni Jesus, kaya gamitin ka ni Jesus. Amen. So ayun kapatid, thank you po. Diyan po nagtatapos yung devotion natin at sana po meron po kayong natutunan. No? At the same time kapatid, I'm still encouraging you to send your prayer request. No, wag po kayo mahiya, please. Sabi ko nga doon sa isang kausap ko mahiya siguro kayo pag kamukha ko si Alden. Hindi ko naman kamukha si Alden. Si Jet Pangan, pwede pa. Pero kapatid, please, no, pakisend nyo po yung prayer request nyo at wag po kayong mahiya. Isend nyo lang po ng isend so that I can pray for you. Amen. At the same time, kapatid, pray for others as well. At naalala ko, kapatid, yung assignment wala pa kayong konti pa lang nagpapasa ng 7 pangalan na ipagpe-pray natin. Kaya, pakisend na po yung 7 pangalan at prayer request. Isend nyo na po sa group chat. Assignment po natin yun, kahapon po deadline. Amen. So, ayun. Thank you po. At again, kapatid, pasama na lang din sa prayer. Kung may papansin nyo, kapatid, medyo laggish pa rin yung natin. Nag-iipon po ako ng panibago for our tech improvement. At the same time, sama nyo po yung ministry namin. Yan, pamimigay po ng pamimigay po ng mga damit, pamimigay po ng bigas, pamimigay po ng Bible. So lahat po yun sana po. At the same time, dito po kasi binabaha sa amin So pasama po sa prayer na ingatan po kami ng Panginoon. Mamayang gabi po, yung next live. Sa mga hindi pa po nakasali ng group chat namin, please sali po kayo. Kasi doon po ako nag-a-update ng schedule ko po. Kasi may face-to-face ministry pa po ako Kaya hindi ko po kayang ipagsabay. O kaya hindi ko po kaya na na talagang ma-fix, no? Kasi mahalaga din po yung face-to-face, no? So yun, kaya thank you po sa mga kapatid ko na patuloy na nagsusupport, no? Salamat din po sa patuloy na pagtulong po sa ministry namin. At the same time, sa pagpipray, lalo na. At sa pag-tap-tap-tap, alitap-tap dyan. Kaya yan, thank you po. At lahat po, yun pala. So lahat po na nagbigay ng diamond, so may 189. So $7.75. So I think this is like
50 pesos, no? Kung hindi ako nagkakamali. So, lahat po yan, kapatid, ay mapupunta po sa mahirap. So, once po na winidraw ko yan, kasi parang minimum 500 yung withdrawal eh. So, lahat po yan ay itutulong ko po sa mahirap. So, ibig sabihin pang bigas, pang gamot, at kung saan-saan pa. At ito naman din ay tina-transparency report ko po. Amen. So, kaya yun, thank you po, no? Thank you. Kaya, ayun po kapatid, dalangin ko po, kayo po ay laging safe, lagi po kayo ligtas. Amen. At the same time, ay clean. Please send it to me, no, personally, para may pag-pray ko. Kasi pag sa comment, nahirapan po akong i-backread. So, isend nyo po sa akin para po, ano po kayo, maipray po natin yan. Amen. So, yun, thank you po. Pagpalain po kayo ni Lord at ipag-pray nyo po yung errand ko ngayong araw. Medyo madami. So, kaya samahan po tayo ng